May kasama mo sa sakit. Paano kaya sila mabubuhay sakaling mawala ng hindi inaasahan ang mga taong nagmamalasakit sa kanila? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Teddy. Sa ating tulaan, sa kanya panahon. Teddy, anak. Ano, ayos ka lang ba? Opo, tayo. Bakit po ba tayo nandito sa kumbento? Kasi nandito yung madre. Pinabalitaan ko na magaling manggamot. Si Sister Gina. Ipagagamot niyo ako. Di ba, alam niyo na walang gamot sa sakit ko. Huwag tayong negatibo, anak. Ako, naniniwala ako na gagaling ka. Walang imposible sa Diyos. Kapag ginusto niya, gagaling ka na. Huwag natin questionin ang kapangyarihan ng Diyos. Tanggap ko rin naman po ang kalagayan ko tayo. Masaya na po ako kahit na ganito ako. Kung may magagawa lang sana kami sa sakit mo. Ay, pasensya na ako. Nahihirapan na kayo pag-aalaga sa akin. Sinisikap ko lang nung huwag magpabigat sa inyo eh. Anak, kahit kailan, hindi ka naging pabigat sa amin ng nanay mo. Nakikita naman namin na nagpupursige kang mabuhay ng normal. Hindi kami nagre-reklamo, Teddy, anak. Hindi kami nagre-reklamo ng nanay mo sa pag-aalaga sa iyo. Obligasyon namin yun. At naniniwala kami na biyaya ka sa amin ng Diyos. Kahit na ganyan pa ang kalagayan mo. Sana, hindi ka malaban. Opo, huwag kang susuko. Opo, Nay. Hindi ako susuko. Ako. Sister Gina, dinala po namin ang anak namin sa inyo dahil nabalitaan po namin na nanggagamot kayo. Baka po may magawa kayo para sa anak namin. Ganun ba? Tama pang pamilya! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Mahalaga sa tao ang pagkakaroon ng malawak na pangunawa na ililigtas siya nito sa gulo at kapahamakan. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Macy sa ating tulang sa kanyang panahon. Ano? Mag-aasawa ka na, Kuya Jason? Oo, Macy. Magpapakasal na kami ni Rachel. Pero bakit naman parang bigla naman? May dapat na akong panagutan sa kanya eh. 2 months na siyang buntis. Paano na ako? Paano na ako makakatapos sa pag-aaral? Papira naman, oh. Pag-aaralin pa rin kita. Kaya lang, sa ngayon, mahinto ka lang muna. Dahil may pagkakagastusan kami. Yun yung kasal. Huwag ka na lang muna mag-asawa, Kuya. Kasi malabo na ako makatapos pag may pamilya ka na eh. Kuya, patapusin mo muna ako. Pasensya na, sis. Hindi na talaga maaari eh. Pero huwag kang mag-alala. Pansamantala lang ang paghinto mo sa pag-aaral. Kapag nabayaran ko na ang mga utang ko, magpapatuloy ka na uli. Ano ba yan? Iyaya mo akong mamasyal dito sa park, pero wala ka namang kibo.
sumangot ka pa. Galit ka ba sa akin? Hindi, River. Bakit ako magagalit sa'yo? Wala ka namang ginagawang masama sa akin. Bakit ka nga ganyan? Kasal na ngayon ang kuya ko. Ay, oo nga pala. Bakit hindi ka dumalo? Talaga sinadya ko yun. Para makita nila na talagang tutulog ko sa ginawa ni kuya. Macy, tanggapin mo na lang ang lahat. Wala ka nang magagawa eh. Hindi ko siya matatanggap. Sinira niya yung pangarap ko. Pero asawa na siya ng kuya mo. Kahit na ba eh. Makikita niya sa akin. Sisiguraduhin ko na magiging miserable ang bawat araw niya sa bahay namin. Uy, huwag ka nga ganyan. Ang sama mo. Hindi ka marunong umunawa. Pwede ba wag mo akong pakialaman sa gusto kong gawin? Macy. Kung ayaw mo pati sa'yo, ibuhos kong galit ko! Sinigang na baboy. Wow! Kapag ganito lagi ha, tataba ako. Oh, Macy, halika na. Kain na tayo. Masarap itong niluto ko. Oo nga naman, Macy. Sabayan mo na kami. Wala akong gana. Ha? Kayo na lang akong kumain hanggang gusto nyo. Macy, sandali lang. Macy! Galit pa rin siya sa atin. Pasensya ka na sana sa kapatid ko, Hana. Lilipas din ang galit nun. Tunawaan ko naman siya. Huwag kang mag-alala. Sisikapin ko pa rin magkalapit kami. Salamat, Rachel. Napaka-understanding mo. Dahil dapat sa isang pamilya, may maayos na komunikasyon at unawaan. Ang dami na pala ng mga damit naming marurumi. Lalabang ko na nga mga ito. Wala naman akong pasok sa office. Ay, kung nga pala, maglilinis muna ako ng bahay. Saka na lang ako maglalaba. Uy, papalabis si Macy dito. Siguro maglalagay din ng mga marurumi niyang damit. Sasabay ko na lang sa mga alalaban ko. Labahin ba yung mga damit mong dala, Macy? Obvious ba? Katanong ka pa. Nakikita mo na nga. Pasensya ka na. Isasabay ko na kasi maglalaba rin naman ako eh. Dapat lang. Ginusto mo magpakasal sa kuya ko, di gawin mo lahat ng trabaho dito. Macy, sana naman huwag ka nang magalit sa akin. Sinira mo yung mga pangarap ko. Hindi kita matatanggap kahit kailan. Hanggang ngayon pala, Macy, hindi mo pa rin matanggap ang hipag mo. Nagtatrabaho naman siya, di ba? Oo nga. Team leader daw siya sa company na pinapasukan niya. Oh, call center pala. Balita ko, malaki raw ang sweldo sa trabaho niyon. Pwede ba wala akong pake? Basta para sa akin, siya ang sumira sa pangarap ko. Kaya pahihirapan ko siya. Oh, ano naman ang ginagawa mo sa kanya? Pinababayaan ko siyang gawin lahat. Lahat ng trabaho sa bahay. Ano? Oo, pati paglalaban ng damit ko. Ano ka ba Pati nga naman? pamamalansya eh. Grabe ka. Oh, Inaalila mo na hipag mo. dapat lang sa kanya yun. Gusto ko nga, umalis na lang dun eh. Para hindi ko na sila nakikita. Hindi maaari yun. Saan ka naman pupunta? Kung... Itawanan mo na lang ako. Ano? Bakit ka nagulat? Eh, Hindi ka pa ba sure sa feelings mo sa akin? 1 year na tayo ah. May trabaho ka na. hindi pa ako handa mag-asawa. Or, At pinaghahandaan yun physically, mentally, and emotionally. ay naku. Kami tumatawag sa cellphone ko. Sino naman kayang istorbong to? Sagutin mo para malaman mo. Hello? Sino to? Hello, Macy. Ay, Si Ate Rachel to. anong karapatan mo para tawagan ako? Uwi ka kaagad. Hoy, babae. Sino ka para utusan ako, ha? Ano ka ba, Macy? Kuya mo! Aksidente! Ano? Si Kuya? Na-aksidente? Please proceed to the emergency room right now.
Jason, kumusta na pakiramdam mo? Ano, Ha? masakit pa ang mga sugat ko. Oh, sinimento nila yung binti mo. Kailangan yun para bumalik sa dati. Ano bang nangyari, kuya? Bakit ka nabangga? Ako pinangga. Nahuli ba yung lasing na driver na yun? Oo, panay nga pakiusap na patawarin siya eh. Dahil kawawa to yung kanyang pamilya pag nakulong siya. Ang hirap naman kasi sa iba. Mahirap na nga, nakukuha pa magbisyo. Tapos pag napahamak, magmamakaawa, isasama pang pamilya. Maraming hindi naiisip yun. Sabi nga pala ng doktor, Babad muna natin ilang ang buwan ka hito. munang hindi makakalakad. Ano tayo ng Oo. butter, Paano na yung mga pangangailangan natin? butter shrimp. Kailangan mo rin mag-therapy, kuya. Sus, huwag mong alalahanin yung mga gastos. Ako nang bahala. Makakaya natin ito. May awa ang Diyos. Kumusta ka na pare? Eto, bahay pa rin. Hindi makapagtrabaho. Naiya nga ako sa misis ko eh. Siyang bumabalikat ang lahat. Buti na lang, mabait ang asawa mo. Masipag pa. Kahit buntis, trabaho pa rin ng trabaho. Kaya nga nakiusap ako ng gusto kay Macy eh. Na tumulong naman siya sa mga gawain dito sa bahay. Dahil hindi pa ako masyadong makagalaw. Sana, dahil sa nangyaring ito sa'yo, makita ng kapatid mo ang kabutihan ng asawa mo. Para baguhin na niya ang trato niya kay Rachel. Heto po ang bayad ko dito sa isda, Aling Tindeng. Salamat. Buti na lang, nagtitinda kayo ng isda dito. Hindi ko na kailangan pa magpunta sa palengke. Malayo din kasi yun eh. Sayang pamasahe ko. Ay, tama ka. Oo nga pala. Kumusta na si Jason? Maganda naman po ang resulta ng mga therapy ni Kuya. Mabilis po ang recovery niya. Mapalad siya. Ay, mabait ang naging asawa niya. Malaki pa yung kita. Kaya sagutin ang lahat ng gastusin niyo. Hiyang-hiya nga po ako kay ate. Kasi ngayon, siya na rin ang nagpapabaon sa akin. O di tumulong ka na lamang sa mga gawain. Para mabawasan naman ang hirap niya. Natutuwa ako, Han. Nakakalakad ka na ng maayos. Lalo na ako, Han. Gustong-gusto ko nang magtrabaho uli. Teka muna, huwag mong biglain. Baka mamaya makasama yan sa'yo. Hintayin natin ang sasabihin ng doktor. Salamat, Han. Naging matyaga ka sa akin. Sa amin ni Macy. Dapat lang nagawin ko yun. Pamilya ko na kayo. At mahal kita. Mahal na mahal din kita, Rachel. Mabuti na lang. Bago ka manganak, okay na ako. Maalalayan kita kapag nanganak ka na. Ibig lang sabihin yan, mabait ang Diyos. Dahil hindi niya tayo pinabayaan sa dumating na problema sa atin. Oo nga pala, Han. May gusto akong sabihin sa'yo. Oh, ano yan? Gusto ko kasi huwag nang huminto sa pag-aaral si Macy. Ha? Hmm. Pero, hindi ko pa kayang pag-aralin siya. Lalo na ngayon. O edi ako nang bahala sa pag-aaral niya. Nakakaya naman sa'yo. Ano ka ba? Kaya ko ang gastos. Kasi, promoted na ang misis mo. Manager na ako ngayon.
Congratulations, Macy. Graduate ka na. Oo nga, Bessie. Binabati kita. Oo nga, kuya. Ate, graduate na ako. Oo. Ate, bakit umiiyak ka? Hindi, iyang-iya kasi ako sa inyo ni kuya, ate. No, lalo na sa'yo. Oo. Pinagsalitaan kita na masasakit noon. Pinahirapan. Yung pala, ikaw ang makakatulong ng malaki sa amin. Wala yun, Macy. I'm sorry ha, kuya, ate. Naging makitin ng pangunawa ko. Hindi ko kayo kaagad naunawaan. Oo, ayan. Nasira na yung makeup mo. Umiiyak ka kasi. Oo nga. Hindi pa tayo nagpapapicture, ano? Tara. Kasi naman Kalimutan na natin ang malungkot na parting yun sa ating buhay. Ang salubungin natin ay ang ating masayang bukas.